Master Jet, tanong ko lang po kung hanggang kailan ang tax adjustment at bakit po may tax adjustment? Thank you. Kadalasan kapag fourth quarter ng taon ay nagkakaroon talaga nitong tax adjustments. Hindi lamang po ito sa DepEd kundi maging sa lahat po, no? Even with the private companies ay nakakaroon din po ng tax adjustments. Ito po ay dito sa tax deduction, withholding tax deduction natin. So bakit nagkakaroon ng tax adjustments at hanggang kailan ito? Usually fourth quarter nga. Usually October nagsisimula hanggang December. Depende po yun doon sa in-charge ng inyo pong tax computation. Kapag na-determine po nila na mayroong kulang sa nababayad na tax from your income and pwede po nila itong i-divide into 3 para po sa 3 buwan ng fourth quarter. So it means until December. Pwede rin na i-divide nila into 2 para 2 months lang yung magiging adjustment. So depende po yun, pero usually ay 3 months until December po nangyayari itong tax adjustments na ito. And bakit po nasa fourth quarter? No, bakit fourth quarter at bakit po nagkakaroon tayo ng tax adjustments? Sa loob ng isang taon kasi mga master, kino-compute po yun lahat ng atin pong kinikita. No, yun pong net of the mandatory deductions. Of course, bawas na po yung deduction for GSIS, para sa PhilHealth, Pag-ibig, at kung mayroon pong mga dues, no, monthly dues for organizations or union dues, ganun, ay dinideduct na po yan. Tapos, yung natira ay kinukompute siya sa loob ng isang taon. Ngayon, alam po natin, under the train law, ay mayroon pong bracketing doon sa magiging tax payables natin, income tax, no? So kapag hindi aabot yan ng 250,000, so wala pong tax deduction kasi tax exempt po yung 250,000 pababa. Kapag sobra naman sa 250,000 ay depende na, no, kung magkano yung kanyang aabutin. So doon po yung bracket niya and yung magiging deduction kapag i-divide mo yan ng 12. May tendency na medyo nagkulang. No, at the end of the year, dito usually sa fourth quarter, natatansya yan na parang kulang yung actual deduction sa inyong tax sa sahod from January, no? So doon siya sa end of the year natatansya, nakukompute kung talaga bang kulang. Kapag kulang, ang nangyayari ay ito nga, usually tax adjustments na tumataas yung tax deduction. Yung ibang cases naman ng tax adjustments ay nadidetermine nila na sobra pala yung naging deduction, no? So ang nangyayari pagdating sa fourth quarter, nababawasan yung tax deduction at yung iba nga ay hindi na talaga kinakaltasan ng tax during the fourth quarter kung talagang sobra yung previously deducted na tax. So yun po yung purpose ng tax adjustments. Na at the end of the year, pagdating ng Desyembre, yun talagang total na deducted sa inyong sahod for tax ay katumbas talaga sa dapat mong mababayaran. So yun po yung purpose ng tax adjustments. Then may mga cases din kasi na may mga claims tayo, mga benefits na nakukuha na supposedly ay part na ng taxable na benefits kasi sumobra tayo doon sa 90,000 na limit. Ngayon kapag part na siya doon sa taxable na dapat, tapos nung tinanggap natin siya ay buong buo at walang tax, so ibig sabihin may utang tayo, no? May utang tayo sa tax doon sa natanggap natin. Kaya nga yung iba dyan, yung karamihan, itong PBB, kapag natatanggap sa kalagitnaan ng taon ay kinakaltasan agad ng tax yan para hindi siya magkakaroon ng epekto sa sahod mo in the fourth quarter. Yung minsan din, yung iba, yung SRI sa katapusan ng taon, nagkakaroon na ng tax deduction upon release kasi mayroon siyang factor na pwedeng makaka-apekto, no? Kung hindi siya tatanggalan ng tax, tapos natanggap mo siya
na dapat sila taxable na, so kulang yung naging tax payment mo for that year. So yung ginagawa ay talagang kinakaltasan siya. Kasi kapag hindi yun gawin, ay pwedeng maapektuhan yung sahod mo in the future. So through this salary or tax deductions. So ganun po yung mga nangyayari, mga reasons kung bakit na nagkakaroon ng adjustments. No, so meron yan yun sa in-charge ninyo sa tax, naka-compute po yun. No, yung tinatanggap ninyo every month, tapos yung actual tax deduction from your salary every month. At the end of the year, or usually nasa fourth quarter, kinukompute na yan kung tama ba or may kulang. Tapos kung may kulang, ay madadagdagan yung deduction sa kasalukuyan. Kapag sobra naman, mababawasan yung inyo pong tax deduction o kaya ay tinatanggalan na talaga ng tax deduction. At the end of the year, minsan yung iba ay sobra talaga yung previous na deduction. Kaya ito yung tinatawag na nagkakaroon ng tax refund. No, may mga cases po na sa division namin ay nagbabayad kami ng tax refund sa mga personnel namin. No, dahil at the fourth quarter noong na-determine po ay talagang sumobra yung previous deduction sa kanila. Kaya pagdating dito sa end of the year ay nag-a-adjust na, pero dahil fourth quarter na, medyo mas malaki pa rin yung kanilang deduction before, so nagbibigay ng tax refund. So yun po yung mga instances nyo na pwedeng reasons behind doon sa pagkakaroon ng tax adjustments ng mga personnel ng gobyerno at maging sa pribado na rin, na lahat po na nagbabayad ng tax. So sana po ay nagkapagbigay tayo ng impormasyon base po sa tanong na ating natanggap today.